Ganun na nga uli ang setup namin tatlo. Kapag may pasok si Maynard, kami ni Joanne ang magkatabi sa higaan at kapag ako naman ang natapat na panggabi sa trabaho, ay sila naman ni Maynard. Hanggang natapat na nga na sabay kaming tatlo na pang umaga sa trabaho. Nasa gitna namin si Joanne sa gabi at tatlo kaming nagsasalo sa ligaya. Ako si Anton, Kuya Roms. Sa ngayon ay nasa edad 30 na. Nagsimula ang kwento ko nang magtrabaho ako dito sa isang syudad, dito sa NCR. Isa akong karaniwang pribadong empleyado na kumikita ng minimum wage sa isang araw. Binata ako kaya sumasapat naman ang aking kinikita. Kinakapos man minsan pero nagagawan naman ng paraan sa pamamagitan ng pangungutang. Kasama naman talaga sa buhay yan, mahirap iwasan, lalo pa nga at minimum lang naman ang sweldo ko at wala namang ibang pinagkakakitaan. Umuupa ako sa isang kwarto, medyo malapad ang kwartong inuupahan ko. Kasya pa nga ang 4 na katao. Nakuha ko ito nung naghanap ako dahil nasa malayo ang mga magulang ko. Kaya napagdesisyonan kong umupa ng matitirahan na malapit lamang sa aking pinapasukan. Wala na akong mahanap na kwartong maliit lang na kasya sa akin. Kaya napilitan akong kunin ang kwartong ito. May kataasan ng upa pero wala mahirap na maghanap pa. Hanggang nakilala ko si Joanne. Katrabaho ko siya. Ilang buwan pa lamang siya sa kumpanyang pinapasukan ko. Pareho lamang kami ng posisyon. Maganda at sexy si Joanne, nasa edad 23 na siya. Marami ang nanligaw sa kanya. Pero hindi naman niya ito pinapansin. Ang katuwiran niya, natatakot siyang makapag-asawa ng maaga dahil kailangan pa siya ng mga magulang niya. Ang tatay kasi niya ay may sakit na at matanda na rin ang nanay niya na parehong nasa probinsya. Ang iba pa niyang mga kapatid ay hindi naman din naaasahan dahil may kanya-kanya na ring pamilya. Masayahin si Joanne, palangiti kaya lalo siyang gumaganda tingnan. Umuupa lang din si Joanne sa isang boarding house na malapit lamang sa pinapasukan namin. Kahit nga may problema ito ay hindi mo mahahalata kung hindi pa siya magsasabi. Naging magkaibigan kami ni Joanne. Nagsimula siyang lapitan ako dahil napapansin niyang loner ako at pinagkamalan niya akong bading. Ganito lang naman talaga ako kung kumilos, medyo malamya. Isang araw nga ay kinausap ako ni Joanne na kung pwede ba daw siyang tumira sa tinitirahan ko. Binenta daw kasi ng may-ari ang boarding house na tinitirahan niya. Isang malaking developer ang nakabili at planong gawing condominium ang lugar nila, kasama nga ang boarding house. Noong una, medyo nagdalawang isip ako dahil babae si Joanne at ako naman ay lalaki. Pero wala din akong nagawa dahil sa pangungulit at naawa na rin ako sa kanya. At ang isa pa, mas mabuti na rin ang may kasama ako para mabawasan din ang ibinabayad ko dahil may kahati na ako sa bayad sa upa. Ganun na nga ang nangyari, kuya. Sa kwarto ko na tumira si Joanne. Minsan, nagpapanggabi ako sa trabaho at siya naman ay pang-umaga. Kaya parati na rin may tao sa kwarto ko. Kaya lang may mga pagkakataong nagkakasabay kami ng schedule sa trabaho. Kaya hindi rin talaga maiwasang magkatabi kami sa pagtulog. Noong una, hindi ako naiilang kahit sa sahig lang kami natutulog pero may sapin naman.
At may space pa naman para hindi talaga kami magkakadikit. Masaya kasama si Joanne. Marami siyang kwento sa akin. Naging ganito ang setup namin ni Joanne. Pero ako, lihim na akong nagnanasa sa kanya. Pero nirespeto ko pa rin siya kahit madalas na kaming dalawa lamang nasa bahay. Lumipas pa ang mga araw ay napapansin kong nagpapakita ng motibo si Joanne sa akin. Marahil sa dalas naming pagsasama ay nakakaramdam na rin siya. Hanggang isang gabi habang nakahiga na kaming dalawa para matulog na, naramdaman kong hindi kaagad siya makatulog. Ganon din ako hanggang naramdaman ko na lamang na dumantay ang binti niya sa hita ko. Hindi kaagad ako gumalaw kunwari tulog ako. Pinalipas ko muna ang ilang segundo. Umihit ako paharap sa kanya. Niyakap ko siya. Niyakap din niya ako. Sumiklab bigla ang maliit na apoy. Hindi na namin napigilan ni Joanne ang aming mga sarili. Nang gabing yon ay may nangyari sa aming dalawa. Kinabukasan ay maagang umalis si Joanne para pumasok sa trabaho. Ako naman ay panghapon pa at 10:10 pa ng gabi ang uwi ko. Iniisip ko pa rin ang nangyari kagabi sa amin ni Joanne. Nagtataka ako dahil umalis na lang si Joanne nang walang paalam. Iniisip kong gusto ko pa sanang maulit sa amin ang nangyari. Pero mukhang wala lang sa kanya. Sa pakiramdam ko ganun na lang yon. Pumasok na lamang ako sa trabaho kinahapunan. Nagpang-abot pa kami ni Joanne at Norman naman. Kumbaga karaniwan naman ang nakikita kong mga ikinikilos niya. Nagpaalam na siya sa akin na uuwi na. Kinagabihan ay nagmadali akong umuwi sa bahay. Gusto kong maabutang gising pa si Joanne para makapag-usap pa muna kami. Pero pagdating ko sa bahay ay wala siya. Saka iisip ko nga sa kanya ay nakatulog na ako. Hanggang sa nagising na lamang ako sa mga katok. 2 AM na. Pagbukas ko ng pinto ay si Joanne ang dumating. Hindi kaagad kami makatulog. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Sabi niya sa akin, "May gusto ka bang sabihin sa akin, Anton? Hindi ka pa natutulog. Gusto ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Yung nangyari sa ating dalawa." Salita ako. Natawa siya sa akin. "Gusto mo bang maulit yon?" Kaagad naman niya ako hinalikan hanggang sa nauwi na nga sa isang matinding tiktokan ng tagpo naming dalawa. Pagkatapos naming dalawa ay nagsalita si Joanne. "Okay na sa akin ang ganito, Anton." Wala akong nasagot. Natahimik ako bigla. Nakuha ko ang ibig sabihin ni Joanne. Kung sa bagay, kahit naman gustuhin kong seryosohin siya, kung ayaw naman niya, wala akong magagawa. Tinanggap ko ang gusto ni Joanne. Kapag may pagkakataon at magkasama kami sa bahay ni Joanne ay ginagawa namin ang mga bagay na makapagpapasaya sa amin. Isang beses isang linggo ay lumalabas si Joanne lalo na kapag day off niya kinabukasan at umaga na umuwi. Kapag tinatanong ko naman siya ay hindi naman niya sinasabi ang dahilan ng paglabas niya. Nasanay na rin ako sa ganitong setup namin. Makalipas pa ang ilang buwan, isang araw umuwi sa bahay si Joanne na may kasamang lalaki. Nagulat ako dahil mukhang may relasyon sila nung lalaki. Siya si Maynard, na halos kaedad ko lang din.
Nakaramdam ako ng selos nang makita ko si Maynard. Hanggang sa maalala ko ngang wala naman kaming relasyon talaga ni Joanne. Inausap naman ako ni Maynard dahil dito na rin siya tumuloy sa kwarto namin. May maganda namang trabaho si Maynard. Pre, sabi sa akin ni Joanne, may kinakasama daw siya at ikaw yon. Nag-alangan nga ako dahil may relasyon kami. Mahal na mahal ko si Joanne, kaya sabi ko kahit may kahati ako sa pagmamahal niya ay okay lang sa akin. Ang akala ko noon ay hindi totoong may kasama siya dito sa bahay. Mukha namang mabait si Maynard kaya nagkasundo na rin kami at pati bayad sa upa ay nagsishare na rin siya. Kaya medyo magaan sa akin. Nag-usap kaming tatlo at nangako kami kay Joanne na walang selosan at pag-usapan namin ng mga bagay na sa tingin namin ay magiging problema lang. Ganun na nga uli ang setup namin tatlo. Kapag may pasok si Maynard, kami ni Joanne ang magkatabi sa higaan at kapag ako naman ang natapat na panggabi sa trabaho, ay sila naman ni Maynard. Hanggang natapat na nga na sabay kaming tatlo na pang-umaga sa trabaho. Nasa gitna namin si Joanne sa gabi at tatlo kaming nagsasalo sa ligaya. 3 taon ang lumipas ay ganito pa rin kaming tatlo hanggang sa may hindi magandang balita ang dumating kay Joanne. Namatay ang tatay niya sa sakit. Kaya kinailangan niyang umuwi sa kanilang probinsya. Makalipas ang ilang buwan ay hindi na bumalik pa si Joanne. Hanggang umabot na ng taon ay hindi na talaga siya nagparamdam sa amin. Si Maynard naman ay umalis na rin sa tinutuluyan ko. Hanggang ngayon kuya ay naaalala ko pa rin si Joanne. Kahit may sarili na rin akong pamilya at balita ko ay may sarili na rin siyang pamilya sa kanilang probinsya.